Alam ba ni Ate Bia kung sino ang tatay niya? Ikaw noon, nakapansin na noon pa. Nagduda ka na kasi alam mo na noon pa. So ayan, nandito po tayo muli sa Simply Cafe. Maraming salamat po. Suki natin, masarap at maganda. Dito mga kabayan, no, masarap ang coffee nila at maganda ang kanilang shop dito, no. Malawak, no, malamig at maganda mga kabayan. Maraming salamat kasi isa sa aming naging kapihan, no? Kaya sa ating mga kababayan, Simply Cafe lang po ang katapat sa mainit na panahon, no? At malamig na panahon. Punta lang kayo dito, bumisita sa Simply Cafe dito sa Porac, Pampanga po mga kababayan. Okay? So, Nanay Jima, kumusta ang pag-uusap natin? Kinakabahan o hindi naman po? Hindi naman masyado. O hindi? Hindi naman masyado. Ibig sabihin, may konting kaba. No, wag po kayong Kala kabahan. ko naman. Opo. Kala ko naman. Ano? Pag-uusapan. Huwag po kayong makakabahan kasi nag-ano lang tayo. Kwentuhan lang tayo, no? Kwentuhan lang tayo kung ano po ang nangyayari sa buhay-buhay. So, Nanay Tama Gemma. naman yun. Opo. Nanay Gemma, ready ka na ba sa mga kasunod kong mga katanungan sa iyo? Ready. Ready na. So ito, wala nang patumpik-tumpik pa, wala nang paliko-liko pa, diretso na katanungan sa inyo. Ang sabi at napag-usapan natin kanina, ang bunsong anak ni Tatay Romy at Nanay Terry ay si Kuya Gaygay. Kung saan, sinabi yung 20 years at 20 years old na rin si Gaygay. So, itanong ko po sa inyo ngayon, kaninong anak po si Bea Sa kanya. sa kanya ni Tatay Romy and Nanay Terry? Paano po sila nagkaanak na ang huli nilang anak noon, ang puto nila ay si Gaygay? Naghiwalay na sila ni Tatay Romy. Yun po yung usapan natin kanina. Naghiwalay na po si Tatay Romy noon at si Nanay Terry. So wala nang balikan. So sino ang Ewan ko, sino? tatay nilang dalawa? Kasi ilang taon na si Bea? Ano lang si Bea? High school. So 14. So tugma, ang sinasabi nyo kanina sa akin na ang huling anak na napadpad nung pagkuprop nyo ni Nanay Terry ay si Gaygay. At mula noon, hindi na sila nagbalikan ni Tatay Romy. So, paano nagkaroon na merong Bea at meron ding Bimbim? Sino ang tatay na hindi naman na sila magkasama ni Tatay Romy? At sabi din ng mga tao at sabi din ng mga ibang anak na matagal nang hindi nagsama si Tatay Romy and Nanay Terry. Sino ang tatay ni Bea? Naglakad-lakad kasi siya dyan. Ayun, naglakad-lakad. Pagkatapos yung nabuntis, pumunta sa akin. Ayun na naman. Nagkasala ulit, hindi siya nakinig sa'yo. Ikaw kasi ate, yan ka na naman. Pero sinagot ka lang niya, hayaan mo ako. Alam ko ang ginagawa ko. Pero, Ganun. naglakad-lakad na naman at nademonyo na naman, nabuntis. Sino yung unang nabuntis na bumalik sa inyo? Sino yung bata na yun? Si Bea. Si Bea. Si Bea. Si Bea na una sa Bimbin nung nasa sa Opo. Pampanga. So, nung umuwi sa inyo, ilang buwan yung tiyan ni Nanay Terry nung umuwi sa inyo na buntis na? Lumabas na si Bea. Lumabas na si Bea. Ngayon, ilang buwan na si Bea na napunta na naman sa inyo, umuwi na naman sa inyo? Isang buwan. Isang buwan. Sino ang kasama niyang lalaki? Kasi wala na si Tatay Romy, wala na yung pangalawa. Ang pangatlo, sinong kasama? Nakita niyo po ba? Wala. Sino? Umuwi sa akin, walang kasama lalaki.
Saan daw yung tatay ni Bia? Sino daw? Nabanggit ba niya? Nasabi ba niya sa inyo kung sino? Hindi niya nasabi, di ko alam. Hindi niyo na tinanong. Hindi naman, tinatanong ko, sabi niya, hayaan mo ako. Alam ko naman yung ginagawa ko. Iyan na naman. Naulit na naman ang hayaan mo ako. Kinukulit ko, ayan ang sinasabi niya. Sino tatay na yung bata ko? Alam mo pa sa akin, Sabi niya, marunong ka pa sa akin. Alam ko ang ginagawa ko. Sumula noon, hindi mo na tinanong at hindi mo na kinulit at hindi mo na rin nakilala kung sino ang tatay ni Bia. Kulot ba or unat? Baka unat o unat yung buhok eh. Di ba? Unat ba ang buhok ni Bia? Medyo. Di ba? Hindi ko masyadong napansin yung buhok Tignan mo ni yung buhok. Ate Bia. So ngayon, dala niya isang buwan na anak na si Bia. Saan sila tumuloy? Sa akin din. Sa inyo. So, ilang buwan siyang nanirahan sa inyo? Si ate. Si ate, opo, nakasama niya si Bia. 2 buwan. 2 buwan. Saan ngayon saktong napadpad si Bia? Kaninong kustodiya na napadpad si Bia? Kay kuya ko. Kay kuya mo, na kapatid nyo mismo, Victor. kapatid nyo. Ito yung si Kuya Victor, Oo. na nagpalaki kay Bia. So, 2 months si Bia, kinuha ni Kuya Victor, siya ang nagpalaki kay Bia. Paano napadpad doon si Bia, doon sa pinuntahan natin, si Nanay Celia? Yung malaki na, ganun ata kalaki na. Pinaaral dito sa Waben. Ganun. Si Kuya, mula nung 2 months, Kuya Victor nagpalaki. Nung nag-aral na, kinuha ni Nanay Celia at si Nanay Celia nagpara hanggang ngayon. Oo. So, bale, 2 ang kanyang foster parent na nagpalaki sa kanya. 2 ang nagpalaki sa kanya. Sabi niya nga, Tiko, yung napag-asawa ng una, kunin po yung bata para matuto siyang mag-aral sa baba Tama. para matapos ang kapatid niya. Tama. Makapag-aral. Oo, magtulad ang kapatid niyang magguro. Oo. Kung hindi niya pababaan pag-aaral niya, sabi ng ate ko. Oh. So, ano naman ang sinabi ni Nanay Terry nung kinuha si Bia? Kusa ba siya? Nagkusa po ba siya na ibigay kay Kuya Victor niya? O si Kuya mismo Victor ang nag-offer na akin na lang yung anak mo para Si kuya maalagaan? mo siyang nagkuha kasi wala Wala na naman sa katinuan. Hindi mo nakikita yung nanay mo, Tere. Pag minsan wala sa sarili niya. Opo. Napapansin ko po, Nanay Gemma. Oo. So, ganyan. Oo. So, ano na naman ang sistema sa pag-alaga niya ni Bia? No? Dala-dala niya nung umuwi siya. Ano naman? Binit-bit na naman niyang paganyan. Ano na naman? Ayan, sa'yo yung bata, sabi niya, sa'yo niya yan. Ay, ganun ang kapatid natin. Dumating siya na may bit-bit na anak, tapos sinabi na kagad, oh, meron na naman ako anak. Oh, sa inyo na naman to. Parang ganun? Kaya kung sabi niya sa amin, siyempre kung hindi siya kapatid, sabi niya sa amin, kinukuha niyo lang ang mga anak ko, hindi naman anak. Oh, kung di ka lang naano sa kanya, kunin mo ba yung bata? Minsan lumalabas sa bibig niya na parang kinukuha niyo yung mga anak niya. Oo. Parang ganun. So, anong sinabi mo nung after na kinuha si Bia, anong sinabi, pangaral na naman sa kay Nanay Terry? Ano naman ang mga pangaral mo sa Sabi kanya? sa kanya, ate, ayaan mo na para lumaki ang bata. Mm. Kasi babae. Kaya, bahala kayo. Sabi niya sa amin, bahala kayo. Kayo mag-aalaga. Sa inyo yan. Sabi niya kayo. And then, nagtagal si Nanay Terry sa inyo. Kasi kinuha na yung bata, kinuha na si Bia, nandun na kay Kuya Victor. Nagtagal si Nanay Terry sa inyo. Nung nagkaanak siya, sa akin siya, Lumalapit, umuwi. Kapag nagkaanak siya, umuwi siya doon. Alam ba ni Ate Bia kung sino ang tatay niya? hindi pa. Hindi pa. Alam ba ni Bia
na hindi Tinuturo yung tatay niya, si... Tatay Romy. Oo. Yan ang pagkakaalam ni Ate Bia ngayon. Oo, yan Na ang tatay alam niya ay si Tatay Romy. Kaya, di ba, tinanong mo nung pumunta tayo? Oo, kasi Niya. ang akala po namin talaga ay si Tatay Romy. Ang ano. Kasi yun naman ang sinasabi nyo rin sa akin, yun naman ang sinasagot nyo sa akin. At yun naman ang sinasabi ng iba na si Tatay Romy. No? So, ngayon, hindi pa talaga nalaman na kahit minsan ni Bia kung sino ang totoong tatay niya. Ang pagkakaalam niya ay si Tatay Romy. Tignan mo ang balat niya. Iba. Medyo Maputi. Oo. Hindi masyadong maitim. So, ikaw noon, nakapansin na noon pa. Nagduda ka na. Kasi alam mo na noon pa. Oo, nung pambata siya. Oh, alam mo na kung ka Tatay Romy or hindi. Alam mo na talaga na hindi ka Tatay Romy. Alam pa ni Nanay Celia na iba ang tatay ni Bia. Alam ni Nanay Celia. Ayan na, hindi niya alam. Hindi rin alam ni Nanay Ang Celia. alam niya ate ko, yung asawa na ngayon, si Tatay Romy. Hindi rin alam ni Kuya Victor. So, ang nakakaalam, ikaw lang. Na hindi mo rin sinabi sa kanila. Oh, so, ayan po mga kabayan. Kasi natutulog ang batang ganun. Oh, Tinitignan ko, parang iba yung tatay niya ito. Iba yung kaawig ng buhok niya at saka yung balat niya. siyempre, kabisado nyo. Kasi may ilan-ilan na ngayon na mga una nakapag-asawa ng mga kulot. So, kabisado nyo na ngayon, kapag ang kulot nakapag-asawa ng unat, ang magiging anak nila, minsan unat na rin, minsan hindi masyadong unat. Iba, pag pure, unat o kulot to kulot, iba ang texture ng buhok nila. Iba. Tignan mo yung pamangking ko yung dalawa. Iba yung buhok na yung isa. Yung isa, yung bungso, matuwid. Yung iba, medyo may kulot. Kulot konti lang. Oh. Pero yung pangalan, katulad sa diba? inyo, yung katulad sa inyo, si ano talaga, yung pino na pagkakulot, di ba? Yun ang original na kulot. Oh, kasi alam nila yung mga kabayan. Kasi nga, marami na tayong mga kapatid na kulot na nakakapag-asawa din ng unat. Kaya kabisado nila kung ito ba ay half unat or kulot or pure kulot, alam po nila mga kabayan. So ngayon, meron na naman tayong nasagot sa mga katanungan na si Bia po ay hindi niya tunay na tatay si Tatay Romy. No? At hanggang ngayon, hindi rin nagsasalita si Nanay Terry kung sino ba talaga ang tatay ni Bia. Kasi kinulit at paulit-ulit sinasabi o tinatanong ni Nanay Gemma doon kay Nanay Terry, kanino tong anak? Saan ka na naman nadapa? Saan ka na naman natulisod? Saan ka na naman nakaupo? Saan ka na naman nabuntis? Sino na naman lalaki? Pero ang sagot niya ay, Sabi niya, alam ko. Alam kong ginagawa ko. huwag siyang pakialaman, alam niya ang ginagawa niya. Parang ganun na. Alam ko hindi ko. Anong ginagawa mo? So, anong ginawa mo, Nanay Gemma? Tinanggap mo na naman. Sabi niya ni Kuya July mo, tsaka si Bimbin yung napag-asawa. Ganun naman si nanay. Buntis na naman. Hindi naman sila magkasama. Opo, kasi alam nyo kung bakit. Nasabi ko kanina na meron din nagsabi sa akin na isa sa mga anak ni Tatay Romy. Tama yung sinasabi nyo, si Kuya Binbin. Kasi alam din ni Kuya Binbin na meron siyang kapatid sa labas kasi nabanggit din sa akin ni Kuya Binbin na si nanay niya ay hindi na alam ang sarili, lakad na lang ng lakad. Oo, ganun. Kung saan-saan na lang napupunta. No? Pag sinusumpong, lakad ng lakad. So may mga taong, mga rapist dyan, may mga taong sinasamantala yung kahinaan ng Isang babae. na sinasamantala nila. So ito yung bunga ng depression ni Nanay Terry, no, na si Bia ang isa sa naging anak ni Nanay Terry sa labas sa panahon na yung grabe yung depression, no, na hindi ngayon masabi-sabi ni Nanay Terry or hindi din niya masabi-sabi kay Nanay Gemma kung sino ba talaga ang tatay ni ni Bia, na hanggang ngayon
tignan mo yung si July, saka si Bento, saka si Bimbin, saka si Gaygay. Iba yung mukha niya, kamukha ng Tapos si tatay Marwin. niya. Oo, sila ni Marwin. Yung si Marwin, saka si Bea, iba yung mukha nila. Di ba? Di mo ba napapansin niya? Hindi, sino ba ang mas matanda? Si Gaygay, si Marwin? Si Si Marwin. Gaygay? Si Marwin. Si Marwin. Oo, si Marwin ang matanda. Si July, Si Marwin. si Bentot, si Marwin. Binbin, si Marwin, si Gaygay. Kaya natanong ko rin si Tatay Romy, may mga sagot siya sa akin, ilan po ba ang anak nyo, Tatay Romy? Ang sagot sa akin, 5. O, kundi kung 5, tama. Si July, si Bentot, si Binbin, si Marwin, si Gaygay. Yan ang may mga tanong siya may mga tanong ako sa kanya, may 5. Kailan minsan pag tinanong mo ulit sa kanya, 7. Minsan naman sabihin niya 10. Hindi na rin ano. Tatay Romy. Opo. Hindi minsan din lumilihis din si Tatay Romy, alam niyo naman 'yan, 'di ba? So, pero nasasagot niya sa akin minsan 5. So ibig sabihin sila 'yon. So tama. So grabe po mga kabayan. No, grabe yung... Matay ka sa isip. Opo. Grabe mga kabayan, no? Grabe yung depression, patong-patong. Kaya pala nagamot si Nanay Terry sa herbal, nadala sa ospital, sa mental hospital, nagamot. Pero na-trigger po mga kabayan. Siguro, naghahanap si Nanay Terry ng isang lalaki na gusto niyang makasama, na naghahanap siya ng ibang lalaki na feeling niya na maging okay yung buhay niya kasi mataas ang ambisyon ni Nanay Terry. At alam niyo rin po, mataas ang pangarap niya. Tama. Diba? So, naghahanap siguro si Nanay Terry kung sino yung lalaki makapagbigay sa kanya ng magandang buhay. Kaya siguro, after nung gumaling siya or napagamot siya, sinubukan niya na mahanap yung kanyang makapagbigay ng kanyang ambisyon o yung pangarap niya mga kabayan. Pero, sa kahanap niya mga kabayan na akala niya ay makatagpo siya ng isang lalaki na makapagbigay sa kanya na gawin siyang prinsesa or makapagbigay doon sa kanyang mga pangarap or ambisyon, nagdulot patuloy ng hindi maganda at nagdulot patuloy lalo matrigger ang kanyang depression mga kabayan dahil hindi naman siya nakatagpo. Kumbaga bigo naman lahat ng kanyang balak doon sa mga naging pangalawa, pangatlo. O, una, Tatay Romy. Pangalawa, hindi sila nagkaanak. Tama? Kasi isang buwan lang. Then, pangatlong lalaki ay si Bia ang naging supling po nila. So, sabi ko nga kanina, sinusubukan siguro ni Nanay Terry na maging okay ang buhay niya. No? Sinusubukan niya. Pero kabaliktaran po ang nangyari. Lalong na-trigger ang kanyang depression dahil sa mga pangyayari na prostrate sa una, no? Then another frustration, bigo, lalo siyang na-trigger at lalong ganyan si Nanay Terry ngayon dahil sa problema na naganda patong-patong na. Kami nga na nag-uusap lang, si Nanay Gemma nga, na kapatid niya, na saksi sa lahat na naging problema ni Nanay Terry, sumakit na rin ang ulo mo. No? Minsan natin, pag iba yung sinasabi ng sarili ko, pag iba yung kasama niya, iba yung panyanalita na. Opo. Tapos, maganda. Pag kayo, pag akong kausap niya, ano sinasabi niya? Wala. Pag ako kasama, napapansin niyo kahit papaano ay nagkukwento siya sa akin ng maganda. Pag kayo lang dalawa, ibig sabihin di siya nagkukwento ng maganda, puro. Minsan natin sumasakit ang ulo ko kasi yung nagtatanong yung isip ko. Anong mga tanong? Anong mga katanungan? Ay, bakit ganun ang ate ko? Hindi ko alam kung baliw ba siya o hindi. Baliw ba siya o nagbaliw-baliwan?
Ganun ang tinatanong ng sarili ko. Oh, tapos, hindi mo ba maitanong sa kanya ng diretsahan? Total, sumakit naman na ang ulo mo. Total, to yung problema niya, dyan naman dumadapo sa'yo. Hindi mo ba diniretso yan na, ate, ano ba talaga? Baliw ka ba o nagbaliw-baliwan ka lang? Hindi mo ba naitanong sa kanya? Tinatanong ko nga sa Ah, kanya. naitanong mo pala sa kanya. Anong sagot niya? Sabi niya, ano, Gemma? Ano sinasabi mo? Ikaw atang baliw. Sabi niya. Ikaw ngayon ang nabaliw. Sabi sa kanya, ano ate, ako pang baliw sa'yo. Nabaliktad? Binaliktad ka niya, Nanay Gemma. Ngayon, wala lang, hindi ka nagagalit sa kanya, Nanay Gemma. Talagang hinabaan mo lang talaga yung Hindi na. pasensya mo. Sabi ko, ayan, ikaw rin ang nagdadala, sabi ko sa kanya. Pero yung ngayon, Nanay Gemma, na napapanood mo ang mga video namin, anong napapansin mo sa kanya? Di ba maayos naman minsan kausap ko? Okay naman. Oo. So natutuwa ka naman na kahit paano nakakausap ko siya ng maayos. Kasi pag kayo mag-usap, walang maayos, puro puro ganyan. Oo, iba na nga yung... O lalo ka napaisip ngayon, o bakit? Pag si Ate Lori ang kausap, matino-tino naman siya. Pero pag kami mag-usap dalawa, parang, sige lang, Pag ganyan. ikaw ang kasama niya, maano, Madaldal. pag akong kasama niya, aalis sa bahay, pupunta nga sa ibang bahay. Oh, parang Araw-araw iniiwasan yan. ka. Oo, araw-araw yan. Hayaan ko kung babalik, kung saan pumunta. Pag sa Masakit akin, nga ang ulo ko. napansin niyo, pag sa akin, gustong-gusto niyang sumama sa akin. Oo. Gustong-gusto niyang pagtanong ka agad, saan tayo? Alis Oo. ba tayo? Ganun nga. Oh, di ba? Pero pag kayo magkasama, umiiwas siya, umaalis Oo, siya. Tapos panay, ganyan. Ang sabi ng sarili ko, hindi nata kung nag-ano si ate. Hindi na. Hindi nata titino ang isip mo. Nasabi niyo na lang ganyan. Sabi niya ng kuya mo, bigay. Ayaan mo na si ate. Mauna ka pa mamakas. Yun na lang ang sinabi sa iyo, ang bait talaga ni Kuya Bigay, no? Mauna ka pa sa kanya mamamatay. Sino pa makakasama ko? Oh, ang bait talaga ni Kuya Bigay. Parehas kayong dalawa nagkatagpo ng haba ng pagmamahal at pasensya sa tulad ni Nanay Terry. Salamat sa inyo, Nanay Gemma, ha? Sabi ko naman kay tatay bigay mo. Ikaw kasi wala kang kapatid ganun. Opo. Kung ganun ang kapatid mo, maawa ka sa kanya kahit ano sinasabi niya. Opo. Pero ang lawak ng pag-uunawa niya. Kahit ganun naman si ate, sabi niya, di, mabait naman ako sa kanya. Sabi niya. Opo. Pinapakita mo yung pagmamahal. Oo. Kaya nga nagkatagpo nga yung natin sabi ko sa kanya. Opo, tama. Nagkatagpo kayo ni Kuya Bigay na mahaba ang pasensya, unawa at pagmamahal. Kaya nakayanan nyo ngayong kupkupin at intindihin si Nanay Terry. Sinasabi nga yung iba ate, kahit mayroon ka sabihin. Gusto niya ba yung, kung iba ang mga taong nag-alaga kay Gay tsaka kay nanay niya, hindi niya magkasama yon. Tama. Hindi sila magkasundo. Oo. Kasi magka-nanay yun eh. Opo, opo. Dapat iba yung nag-alaga kay Nanay Terry, sabi niya. Opo, tama. Pero, Uy, sabi ko sa kanila, hindi ko na matiis kasi kapatid Tama. ko. Lalo na kung wala siya, hindi ako naalwal sa yung buwan masana. Yung maliwanag ba? Kung di siya nauna sa akin. okay. So, ang ibig sabihin ni Nanay Gemma, kung hindi nauna lumabas si Nanay Terry, wala din siya. Parang ganun ang ibig yung Yeah. sabihin. Oh. So, ibig sabihin talagang mapagmahal na kapatid si Nanay Gemma, no? Na hindi niya kayang pabayaan. Ayan ang tawag na unconditional love sa isang kapatid or sa isang magulang pag nangibabaw ang pagmamahal bilang isang kapatid or magulang, mga kabayan or anak. Kaya maraming salamat, Nanay Gemma and Kuya Bigay. So, ayan po mga kabayan,
nalaman na naman po natin ang mga katanungan nyo na hindi ko masagot-sagot at lagi kong sinasabi sa inyo, sa ngayon, wala akong direkta na kasagutan sa mga katanungan nyo kasi hindi ko pa nakakausap mismo si Nanay Gemma. Kailangan ko munang makausap si Nanay Gemma kasi higit na nakakaalam at lubos nakakaalam si Nanay Gemma sa sitwasyon ni Nanay Terry at naging buhay ni Nanay Terry at sa lahat ng mga naranasan ni Nanay Terry, ang makakasagot niyan walang iba kundi si Nanay Gemma kasi siya lang po ang nakakasama more than 4 decades no, mula nung nagkawalay sila ni Tatay Romy. Kaya masasagot lahat ni Nanay Gemma. Abangan niyo po mga kabayan kasi marami pating pag-uusapan. Dito lang yan sa Lori Aquino Talita. Maraming salamat po sa ating lahat sa panonood without skipping ads, pagla-like, pag-share. Maraming salamat. God bless us all. We love you all. Bye. Mwah. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.